Worth It or Not, Cleanser Edition Part 2. So kung hindi mo pa napapanood yung Part 1, gora ka muna doon. Next product, Skin 1004 Ampule Foam. Super worth it. Ito yung cleanser na ginagamit ng boyfriend ko. Super nagustuhan niya to. Meron siyang dry and sensitive skin. Ako kahit meron akong oily skin, okay rin to sa akin kasi foaming siya. Kahit dry skin yung boyfriend ko, gustong-gusto rin niya to. Hindi siya drying, hindi siya stripping sa skin, and hindi nakakadagdag ng dryness sa skin niya. Next, Senka Perfect Whip Beauty Foam. Hindi ko mahanap yung green variant ko na ganito, pero mas nagustuhan ko yung green. So para sa akin, itong blue not worth it, pero yung green worth it. Etong blue kasi medyo drying siya sa akin, pero yung green very soothing and calming sa skin. Next, Tokyo White Deep Cleansing O2 Bubble Gel Mask. Not worth it. Sobrang hapdi nito sa skin ko. Yung iba nire-recommend pa to pang pa-whiten daw ng underarm, pero sa face ko pa lang ang hapdi na, what if sa underarm ko pa ilagay. Next, Fully Green Tomato Clay Pack Cleanser. Worth it siya kung gagawin mo lang siyang mask sa blackheads and whiteheads mo. Pero kung pang everyday cleanser mo to, not worth it kasi super drying. So ginagamit ko lang to sa nose area ko o kaya naman sa T-zone. Nagamit ko siyang mask. Pero cleanser, hindi. Next, Seclude 2% Salicylic Acid Gentle Cleanser. Super worth it, lalong-lalo na kung meron kang oily skin and acne-prone skin. Bukod sa 2% salicylic acid, meron pa siyang ceramide and allantoin na nakaka-hydrate talaga ng skin. Non-stripping, hindi rin siya drying, and gentle lang siyang salicylic acid cleanser. Next, the Face Shop Rice Water Bright Facial Foaming Cleanser. Para sa oily skin ko, not worth it. Drying siya sa skin ko, and ang umubos lang neto yung mama ko. Okay naman yung mga ingredients niya, yun nga lang medyo drying talaga siya sa akin. Next, Panoxyl Acne Creamy Wash. Ito yung 4% benzoyl peroxide, and yes, super worth it. Lagi nyo itong nakikita sa mga videos ko kasi gustong-gusto ko talaga tong product na to. If you have acne-prone skin, magandang benzoyl peroxide, and kung meron kang biglaang breakout, maganda tong gamitin. Mabilis talaga niya napapatuyo yung mga namamaga kong pimples. Next, Roto Milano CC Deep Clear Face Wash. Not worth it. Alam ko, pinakita ko to nung nakaraan as my current cleanser, pero tinigil ko na. Ginagamit ko na lang siya sa katawan ko. Nabili ko to sa Japan and ang drying sa skin. And pag ito yung ginagamit kong cleanser, yung mga tinted sunscreen na ginagamit ko, nagpipil sa sobrang dry niya. Ganda sana ng ingredients niya kasi nakaka-brighten ang skin, pero drying. Next, Good Molecules Acne Foaming Cleanser. Maybe worth it? Kasi medyo natagalan ako sa result na binibigay nitong cleanser na to. Parang sa lahat ng Good Molecules products, ito ata yung hindi ko masyadong favorite. Meron tong 2% salicylic acid, and compare sa mga salicylic acid cleanser na meron ako, ito yung pinakamabagal na effect. So, maybe. Next, Dear May Green Line Natural pH Gel Cleanser. Yes, lalong-lalo na if you have oily skin or combination skin type. Hindi drying and hindi rin stripping. That's it for part 2. Follow for part 3.